Para sa initial assessment at posibleng matutuhan sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, kausapin natin si Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, magandang umaga po. Opo. Tanghali na pala. Opo. Ano pong assessment nyo doon sa nangyaring 7.8 na lindol sa Mindanao? Napakalakas po na lindol noon, ano? At yung mga ganyang klaseng mga earthquake ay ina-classify yan as a major earthquake. At yung mga pinsala niyan, lalo na kapag yung mga komunidad ay malapit doon sa ng klaseng lindol, ay malaki ang distraction, no? Katulad po na nakikita natin diyan sa mga imahe na yan, yung mga building ay nagko-collapse. Yan, kaya kailangan talaga tinitignan natin yung mga hazard sa komunidad, yung pag-obserba doon sa building code natin. Nabanggit po nyo yung building code. Ang sabi po kasi taas-baba yung naging movement tapos tumagal pa ng halos 1 minuto. Gaano pa ka-destructive yung mga ganitong klase ng earthquake? Ayun, yan po ay pinag-aaralan yan, no? Ang tawag dyan ay ground acceleration. At depende po doon sa lupa, kung malambot o matigas, ay merong klase ng tayo ng gusali o bahay na kailangan sundin, na dapat yon ay ang pagsunod ay ayon doon sa building code. Kasi kapag sinunod natin yung building code, mas malaki ang tsansa na ito ay hindi magigiba. Sana naman na wag po, pero paano kung dito po sa Metro Manila nangyari ang ganyang kalakas na lindol? Ayan po, no? Kaya importante po talaga na alam natin na merong mga fault dito sa Metro Manila, no? At itong mga fault na ito ay napag-aralan at pwedeng gumalaw. Kumbaga, marami nagsasabi na na itong mga intervals ng paggalaw na ito ay napag-aralan na. Alam natin kung more or less kailan siya huli at nakapag-ipon na ng lakas at maaaring bumigay. Hindi natin masabi kung kailan eksakto, pero alam lang natin na pwedeng mangyari ito at ganitong kalakas. Tayan natin ito palagi kasi it can happen anytime. At yung mga pag-prepare na ito, preparasyon na kailangan nating gawin, ay karamihan dyan nasolusyonan ng pagtayo ng kabahayan, pagtayo ng building na ayon sa building code, ay malaki po ang mababawas natin sa maaaring pinsala ng malaking lindol na ini-expect natin. Bagamat wala pang prediction dito sa mga ganitong klase ng sakuna, hindi ho ba? Pero meron ho bang cycle na tinatawag pagdating sa lindol? Kasi yung nangyari sa Cotabato Trench 50 years ago, nangyari 1976 na 8.1 magnitude na lindol. Meron ho bang ganitong kumbaga cycle na uulit after how many years? Yung mga ganitong klaseng pagyanig? Bali po doon sa pagkakaintindi ng mga seismologists na nag-aaral ng ganito, based doon sa historical record, ay meron pong mga naoobserbahan na mga cycles nga ng mga siwang, ng mga active faults na tinatawag. Ang tawag dyan ay yung mga intervals ng paggalaw ng isang fault. Kumbaga, kapag matagal na ang isang fault ay hindi gumagalaw, nakakapag-ipon ito ng lakas, at yung lakas na ito kapag bumitaw ulit, no, at nag-rupture ulit yung fault, i-release niya yung naipong lakas na ito bilang isang earthquake. Yun po yung pagyanig ng kalupaan na nagdudulot ng paggiba ng mga gusali. Hindi naman po sa nananakot tayo, hindi ho ba? Pero ito po ay proven na, scientific fact na may mga ganitong pagkakataon na talagang kumbaga ripe na yung ibang faults para sa isang sakuna. So talagang dapat ho maganda ang lahat. Lalo't nasa Pacific Ring of Fire po ang ating bansa at maraming active faults. Ano po bang efforts ang kailangan gawin para palakasin yung earthquake resilience natin dito po sa Pilipinas? Ayan, marami na po tayong ginagawa para mapaganda natin yung efforts natin, pero ang gusto ko mga pagtibayin dyan pa ay siguro yung implementasyon ng ating building code, ng structural code. Walang mga shortcuts dapat, sinusunod ito ng maigi. Meron tayong mga
nakikita ko nagtatayuan ng mga kabahayan na minsan informal yung pagkakatayo, di ba? Nakikita naman natin diyan sa Taguig, marami sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Minsan umaabot pa ng 5 floors. Sana ito ay mga nakikita ng ating mga LGU at tinitignan kung ito ba ay naitayo ayon sa building code. Kung ito ay compliant o hindi kasi kapag hindi ito compliant, yun yung mga lugar, yun yung mga gusali na maaaring magiba. At alam naman natin, the earthquake per se, yung pagyanig per se does not kill. It's the hazards that kill. Yung hazard na pag yumanig ay magigiba yung bahay at madadaganan yung mga tao na nasa loob. Ayun na nga po, siguro yung matitipid ng kaunti, kung in the end, yung mismong gusali naman na bumagsak, wala rin kwenta yung pagtitipid. Ano ho ba? Ganun ho ba? Yung sa tingin nyo, ngayon, gaano ho kakahanda yung ating gobyerno at mga civilians sa ngayon? Kasi ang may mga nakausap po ako sa Mindanao, naging effective daw yung regular na earthquake drill. Naging automatic na kumbaga para sa kanila nung mangyari yung pagyanig. Well, kung ang basehan natin ng comparison ay yung ganyang klaseng major earthquake na magnitude 7.8 na nangyari sa ibang bansa, doon sa ibang bansa, libo-libo ang namamatay. Dito so far, no, sa awa ng Diyos ay hindi libo-libo. So far ay kung hindi ako nagkakamali, ang bilang kanina ay 37. Sana po ay hindi na ito lumaki ng mas malaki pa doon sa bilang na 37 at sana po kung papaghandaan pa natin yung mga ganitong klaseng events sa pag-ensayo, yung mga earthquake drills at saka yung pag-observe again ng building code, no, ay maganda po na gawain yon na ginagawa natin na regular para hindi ganun kalaki ang ating mga fatalities kapag nagkakaroon ng ganitong lindol. Kasi hindi po ito ang last time. Marami pa po tayong haharapin na malalaking lindol sa mga susunod na taon, sa mga susunod na araw at kailangan continuous ang preparation natin dahil constant ang threat ng paglindol dito sa Pilipinas. At sana rin daw makapasa na sa Kamara itong bagong building code na nakabinbin pa rin sa ating Kongreso. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Sige po, maraming salamat din po. Thank you. Si Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.